Pogi. Social ba ang style na ito? Talagang napaka-pogi. Okay lang. Labas linis at bukit, ₱15. Scan mo sa pader. Sunod. Ganda, pahingi ng wet chat. Umalis ka. Yung maganda. Magpapagupit. Ang dating pinakamapagmalaking sandata ng luwang. Ginagamit mo lang para putulin ang buhok ng mga ordinaryong tao. Talaga, napakalayo mo na. Ha? Barbero lang ako, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Barbero. 10 taon na ang nakalipas, ang pinakamalakas na organisasyon ng mga asasin sa mundo ay nagkaroon ng isang henyo. Iyon ang pinakamagaling na asasin, walang katulad sa mundo. Walang makakapigil. Pero habang dumadami ang mga misyon niya, nagsimula siyang magkaroon ng sariling ideya at hayagang sumuway. Sa utos ng pinuno, isang piyesang hindi kontrolado, nagdulo sa pinuno ng ideyang patayin siya. Pero sino ang makakapatay? Sa pinakamagaling na asasin sa mundo. Wow, ang galing ng assassin na ito. Tapos, nagbayad siya ng malaking halaga para makatakas mula sa luwang. Pero walang nakakaalam kung nasaan na siya. Hanggang sa nadiscover ko, ang pinakamagaling na mamamatay tao sa mundo, Wuming. Ako si Wuming. Hindi may pangalan ako. Ako si Manyan, ng bakat kabayo. At isa ring barbero. Ang pinakamagaling na mamamatay tao sa mundo, natuto na ring magsinungaling. Napakahina. Sayang lang ang oras ko. Ang sama ng ugali ng taong iyon. Sandali, ito ba ay? Demonic Blade, patayin mo siya. Umalis ka, hindi kita papatayin. Hoy ganda, huwag mo akong patayin. Maraming interesado sa demonic blade na hawak mo. Nga pala, ang dugo mo ang makakapukaw dito. Demonic Blade, ito ba yung sinasabi mo? Hoy! Hindi ko ba itinago ito? Ano na naman ang nakalimutan ko? Boss, 2 order ng beef offal, extra spicy at manghang. Hoy, para sa asawa mo ulit ang beef offal? Wuming, talaga bang nawala ang memorya mo? O nagkukunwari lang? Mukhang hindi ka naman naging mapurol sa buhay sa lungsod. Kung may susunod na pagkakataon, kapatid, baka hindi ko na makontrol ang hairpin ko. Ate, kailangan ka talaga ng villa.
Sa pamilya, patuloy na pinipilit ng pamilya ang tatay, gusto niyang ipakasal ka. Sa prinsip ng future country, hindi ka ba nag-isip para sa tatay? Maari mo bang isipin din ang aming magkakapatid? Sa mata ng tatay, ako lang ay isang piraso na maaaring ipagpalit. Nang namatay ang nanay ko, nawalan na kami ng pagmamahal at saka. May asawa na ako ngayon, gusto ko lang ng simpleng buhay. Ano ang maganda sa Xiaoma na iyan? Barbero lang siya sa salon, anong kinabukasan ang maibibigay niya sa iyo? Gusto ko. Gusto. Pareho tayong taga sa bundok, wala tayong kalayaan. Naghahanap na sa iyo ang prinsip. At ang prinsip, talagang magaling siya, napakayaman. Mahal, uwi na ako. Huwag mong ipaalam ang tunay kong pagkatao, lalo na sa asawa ko. Mahal, Xiaoma, bakit ang tagal mong umuwi? may kliyente, pinagawa ko ng uso ngayon na gupit. Naantala ng konti, heto, beef offal, extra spicy at mala. May bisita, ang ganda ng suot mo. Go sir, picture tayo. Xiaoma, ito ang kapatid ko sa orphanage. Tao Fifi, kamakailan lang niya nalaman ang balita ko. Dumalaw siya sa akin. Ah, hipag pala. Ito yung beef offal ni Lolo sa labas, ang sarap, tikman mo. Xiaoma, masungit ang kapatid ko. Huwag mo siyang pansinin. Hindi ako hipag mo, at hindi ka rin bayaw ko. Sa totoo lang, wala kang karapatan. Fifi, Mali ba ako? Barbero lang siya, mabaho pa. Magkano lang ang kinikita niya sa isang buwan? Sa sira-sirang lugar na ito, anong magandang buhay ang meron? Hiwalayan, kailangang hiwalayan. tumigil ka. Xiaoma, ganun talaga ang ugali ng kapatid ko, baka. Pwedeng bumili ka pa ng maraming beef offal, tandaan, extra spicy at mala. Okay lang, huwag nating sirain ang samahan niyong magkapatid dahil sa akin. Sabihin ko sa iyo ang totoo, may problema ang ate ko. At malaking problema pa. Kaya mo ba siyang tulungan? Barbero ka lang, isang walang kwenta. Xiao Fifi, Huwag kang mag-alala, asawa ko ang ate mo, kahit sino pa ang dumating. Kaya ko siyang protektahan. Ate, mahal mo siya, wala siyang alam. alam ko, ang asawa ko, kahit ordinaryong tao lang, pero... Mahal ko siya. Mabait talaga ang asawa ko. Bitawan mo siya. Umalis ka. Umalis lang ako pag sinabi mo. Mukha akong tanga nun. Boss, gusto nitong mamatay. Bagbugin natin siya. Kain tayo ng beef offal. Bakit mo ako iniligtas? Kasi maganda ka. Ano pangalan mo? Ako si Manyan, eksperto sa paggupit ng airbangs. Laging mababa ang presyo at mabait ang trato. Mahal na mahal ng mga taga-baryo at single pa ako. Ako si Tao Hua. Ikakasal ka lang sa isang barbero. Isang walang kwentang tao na hindi man lang makipag-away sa mga tambay. Paano siya magiging young master ng Peach Blossom Manor? Nasaan ang asawa mo, Tao Hua? Kalimutan na natin ang nakaraan. Asawa na ako ni Xiaoma ngayon. Mabait naman siya sa akin, di ba? Gusto ko ang buhay ko ngayon. Pero ate, ang kalusugan ni tatay ngayon, lumalala araw-araw. Ang tanging tumutulong lang sa atin ngayon ay ang prinsep ng Future Kingdom. Ano ang balak ni Prince ng Future Kingdom? Hindi ko alam, pero alam kong importante ka sa kanya. Sinabi niya, kapag ikinasal ka sa kanya, tutulungan niya tayong labanan ang luwang organization, ate. Kung mahal mo talaga yang walang kwentang tao na yan, mas dapat mong iwanan siya. Alam mo naman kung gaano kalupit ang Future Kingdom, kung malaman nila na may Xiaoma. Sa tingin mo mabubuhay pa siya. Tao Hua.
Yan ba yung demonyong espada na sinasabi ng demonyong babae? Bakit umikli pa? Ang ikli, epektibo pa ba yan? Parang kailangan pang magdugo. Ang lakas, pero ang cute naman ng maikli. Aking Panginoon, gusto mo bang magpapatayan tayo? Hahaha. Ayos. Patayin natin silang lahat. Magkakapunta-puntahan ang mga bangkay. Wala silang matitira. Ang kakaiba, nagsasalita yung espada. Hoy, huwag mo yang tapakan. Hoy! Malakas ka ba? Tinatawag ka nilang demonyong espada. Siyempre, noong nagtulungan tayo sa kuta ng luwang, pumunta't bumalik tayo, pumatay ng mga Diyos. Sabihin mo, malakas pa. Kung malakas ka talaga, pwede bang hiramin kita sandali? Maging mabait at sumunod ka, kung hindi, itatapon kita sa balon ng mabahong tokwa. Boss, dalawang order pa ng beef noodles at isang maliit na scallion pancake. Sige, dagdagan ko pa ng sili at paminta. Siyempre naman, Hoy bata, masyadong maanghang yan, baka mainitan ka. hindi yan, iinom lang ako ng malamig na tsaa. Master, siya ba yung dating hari ng mga assassin? Siya nga, nawalan nga lang siya ng memorya. Pero, yung malakas na amoy ng dugo sa katawan niya. Baka magising yung demonyo sa loob niya. Pero, mukhang mahina naman siya. Master, bakit mo pa siya hinahamon? At yung sandata ba yan, yung sinasabi nilang cursed blade? Tama ka. Yan ang pinakamalakas na sandata sa dating spiderweb. Napakatalas at napakamisteryoso. Hindi ko alam kung kaya pa nitong sirasirang espada na maibalik ang dating ganda. Sana hindi niya ako bigin, kasi hindi lang ako ang interesado sa kanya. Ikaw si Tao Hua? Ako nga. Mabuti. Pinakasalan ka na ng tatay mo sa akin. Mula ngayon, ang Peach Blossom Manor ay protektado na ng Future Kingdom. Halika, sumama ka sa akin. Prince, pwede bang hindi sumama sa iyo ang ate ko? Pwede akong pumalit sa kanya. Ikaw? Ikaw ang nag-utos sa akin? Fifi. Gusto mong mamatay? Tama. Plasma shield. Ingat. Fifi. Ate, huwag mo akong intindihin. Tumakbo ka na. Wala sa inyo ang makakatakas. May bisita na naman ba sa bahay? Naku. Bakit na yan pa umuwi si Xiaoma? Nandito ang Prince ng Future Kingdom. Hirap na akong protektahan ang sarili ko. Paano ko pa maintindihan si Xiaoma? Naisahan ko siya. Mahal, bumili ako ng beef offal. Bumili rin ako ng fish balls ni Lolo at grilled squid. Hindi ka dapat umuwi. Anong sinasabi mo? Nandito ang hipag ko. Dapat magluto ako ng masarap para salubungin siya. Nagpapanggap ka ba o talagang tanga ka? Tingnan mo ang sitwasyon. Dali, dalhin mo na ang ate ko palayo. Sino ka? Ako si Manyan. May-ari ako ng Xiaomage Barbershop. Espesyalista ako sa airbanks at laging nagbibigay ng magandang serbisyo. At presyo na abot kaya, lubos na minamahal ng mga taga-baryo. Kasal na ako, ito ang aking asawa. Ah, ganun pala. Kung ganun, pwede ka nang mamatay. Huwag. Prinsesa Yuzi, pwede ba akong sumama sa iyo? Pero huwag mong saktan si Xiaoma. Nagtawaan ka sa akin? May kapatan ka bang magtawad? Mahalaga ako sa iyo, di ba? Kung sasaktan mo si Xiaoma, magpapakamatay ako sa harap mo. Matalino ka. Magpapakilala ako. Ako ang Prinsipe ng Future Kingdom. Hawak ko ang pinakamalakas na teknolohiya sa Future Kingdom. Ang galing mo naman. Baka hindi mo pa alam, ang iyong misis ay ang tagapagmana ng Peach Blossom Manor. Ngayon, dumating ang Spiderweb Organization sa Juchuan City. Tanging ang Future Kingdom ang makakapagtanggol sa Peach Blossom Manor. Kung matalino ka,
Pirmahan mo na ang divorce papers, kunin ang pera, at umalis ka na. Peach Blossom Manor. Ang sinaunang pamilya ng martial artist sa Dragon Kingdom. Paumanhin. Siya Oma, nilinlang kita. Hindi ako ulila, isa akong martial artist mula sa Peach Blossom Manor. Isang mandirigmang walang awang pumatay. Narito ang 1 milyon, perang hindi mo kikitain. Sa buong buhay mo bilang barbero. Kung matalino ka, kunin mo ang pera, makipaghiwalay ka sa kanya, at ipagkakaloob ko ang buhay mo. Sinabi mo, kapag nakipaghiwalay ako, makakakuha ako ng 1 milyon. Tama. Ito ba ang lalaking pinili mo? Dahil sa pera? Kayang-kaya kanyang iwan. Hindi ko siya sinisisi. Mabuti na rin ang hiwalayan. Para hindi na siya madamay sa akin. Hamak na langgam. Siya Oma, umalis ka na, lumayo ka ng mas malayo. Pero ikaw, Noon, 1 beses mo akong iniligtas. Ngayon, ako naman ang magliligtas sa iyo. Hayaan mo siyang umalis. Pa sa isang gahaman na asawa, sulit ba? Sulit. Napakadakilang sakripisyo, subalit. Duwag at mahina lamang siya. Hayaan mo siyang umalis. Hindi pwede. Ayaw kong ang babae ko ay may iniisip na ibang lalaki. Isang paan lang ang solusyon. Patayin siya. Ate, isa lang siyang barbero. Iniwan ka na niya. Isa lang siyang walang kwenta. Hindi, ito ay utang ko sa kanya. Katangahan. Walang silbi. Ito ay plasma shield. Ang mga paraan mo ay hindi makakabasag nito. Hindi mababasag. E di hindi ka rin makakasugod, di ba? Ang teknolohiya ng Future Nation kahit malakas. May kahinaan din, di ba? Siya Oma, takbo na. ako, Tumakbo ka na. Wala kang magagawa. Hanggang kailan ka magpapangga? Walang kwenta ka. ako, Ano? Ang teknolohiya ng Future Nation ay lampas sa iniisip mo. It. Siya Oma, takbo na. mula ngayon ang Peach Blossom Manor. Ako ang magpoprotekta. Magpoprotekta ka? Sa ano? Kahit barbero lang ako. At tumutulong maggupit sa mga kapitbahay. May hawak akong kutsilyo para protektahan ang mga mahal ko. Anong klaseng kutsilyo yan? Ang kusilyo mong yan, ang ikli naman. Maikli man, sapat na para patayin ka. Gamit ang sirang kutsilyo mong yan? Sabi nila, ang galing ng kutsilyong to. Kaya gusto kong subukan. Ang bilis. Siya Oma, Mabilis ka. Mas mabilis ang kutsilyo ko. Demonic Blade, no mercy. huwag. Hindi mo siya kayang talunin. I-activate ang advanced armament. Laser blade. Huwag. Ang ancient martial blade art ng Dragon Nation, nakaka-interest. Sayang lang, sa harap ng ganap na teknolohiya, mapapawirin ito sa basurahan ng kasaysayan. Siya Oma, Paumanhin. Tumabi ka. patawarin mo siya. Ang tibay ng loob ninyo. Sayang, sa harap ng ganap na teknolohiya, ang tibay ng loob ay madaling mabali. Huwag nang magpakahirap. Espesyal ang pagkakakilanlan mo. Mahalaga ka sa akin. Tumigil ka na. Katangahan. Hindi ka patitigil? Kung ganoon, papatayin ko ulit ang kapatid mo, ang mga mahal mo sa buhay, hanggang sa pumayag ka. Et. Ayaw mo pa ring sumuko. Paalang sa isang lalaki, sulit ba? Hindi ako susuko dahil mahal ko siya. Amo, isinaa mo ang iyong kapangyarihan sa katawan ko. Bakit mo pa ginawa ito? Ano ba ang tinatakbuhan mo? Ano ang kinatatakutan mo? Gumising ka, ikaw si Wuming.
Ang pinakamalakas na mamamatay tao sa lahat ng henerasyon ng Luowang. Mamamatay tao, isa akong mamamatay tao, ngunit anuman ang aking katayuan. Protektahan ko ang taong mahal ko. Mamatay na lang kayong lahat. Huwag. Ano ito? Ano ang nangyayari? Itong aking Canon Electron Laser. Naipit lang niya gamit ang isang kamay. Xiao Ma. Dadalhin ko siya ngayon, tingnan ko kung sino ang maghahadlang sa akin. Parang ibang tao na siya. Parang may konting takot na rin ako sa kanya. Xiao Ma. Nandito ako. Ang bilis mo, nakakagulat, pero hindi mo abutin ang Mech Armor ng Feature Kingdom. Mayroon pa akong espada. Sa isang hawak lang ng espada. Hindi. Demonic sword ito. Itong espada. Walang alam sa buhay, 20-fold plasma shield. Ito ang pinakamalakas na plasma shield ng Feature Kingdom. Ang espada mo, hindi mo ito mababasag. Talaga ba? Demonic sword ito. Paano nangyari ito? Paalam. Ikaw, Umalis ka na, hindi kita papatayin. akala mo ba talo mo na ako? Hindi pwede. Hahaha, ako ang prinsip ng Feature Kingdom. Hindi ako matatalo, sisirain kita. Sisira ako ng lahat dito. Ang sarili mong kasalanan ang nagdala sa iyo sa kamatayan. Demonic sword. Isang hiwa. Hindi naman masaya, bakit 10% lang? Ng aking lakas ang nailabas. Tumigil ka. Ito ba ang Demonic Sword, ang lakas? Ganito lang ba ang level? Hindi ba ito malakas? Isang suntok lang, masisira ang mecha ng prinsip ng Future Kingdom. Kahit sa loob ng Luwang Organization, tanging ang mga Celestial Assassins lang ang makakagawa. Hindi pa sapat. Sa ganyang level, hindi pa siya karapat-dapat maging kalaban ko. Lalo na maging katulong ko. Maghihintay pa ba tayo? Ginamit niya ang Demon Blade, ang kumakalat na demonyong aura. Malalaman din ng mga tao ng luwang. Wuming, sana'y mahanap mo agad ang iyong sarili. Xiao Ma. Tumigil ka. Ako ang Assassin King ng Luwang. Lumapit ka, papatayin kita. Ako ito. Ikaw. Wuming, iligas mo ako. Pakawalan mo siya. Wuming, bawal ang damdamin para sa isang assassin. Ang tinatawag na damdamin, magpapadula sa iyong patalim. Ito ang ipinagbabawal ng luwang. Nilabag mo ito. Daldal. Isasama ko siya. Talagang matalas na patalim. Sayang. Ikaw. Paumanhin, Wuming, ayokong umalis sa luwang. Gusto ko lang maging asawa ng Assassin King. Kung sino man ang Assassin King, hindi importante sa akin. Xiao Ma, gising ka na. Mahal, bakit ako nakatulog? Ang lakas mo galing sa patalim na ito, di ba?
Mukhang masama ang pakiramdam ko sa patalim na to. Huwag mo nang gamitin. Anong sinasabi mo, babaeng to? Sige, hindi ko nagagamitin. Mahal, hindi ko inakala na ikaw ay ang young master ng Peach Blossom Manor pala. Mayaman ka ba? Hindi ka ba nag-aalala? Bakit ako mag-aalala? Hindi pa ako nakakain ng soft rice eh. May galing ka, binata. Pero sasabihin ko sa'yo, kung sasaktan mo ang ate ko, hindi ako mag-atubiling babugin ka ulit. Ibig sabihin, tinatanggap mo na ako bilang kuya mo. Wala talaga. Hindi pa nga pumapayag ang tatay ko eh. Hindi ako maglalakas loob. Lola, maayos ba kayong dalawa? Matanda na kasi ako, mabagal maglakad. Sana sumakay na lang ako ng high-speed train. Ang tagal nating hindi nakita, young master. Lola, Ikaw ang barberong si Xiaoma, di ba? Gusto kang makita ng matandang Panginoon ng Peach Blossom Manor. Papa mo ay gustong makita ko. Ay nako, hindi pa ako handa. Dapat ba akong magdala ng regalo? Wala ka na, sabi ko sa'yo, isa siyang matigas na ulo. Nasira mo ang plano niya, kaya hindi ka niya palalampasin. siya Oma, huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ka pag-initan ni Papa. Dapat lang na makilala ng manugang ang biyenan, pero hindi ko alam. Kung gusto ba ni Papa ng beef offal, maanghang, dalhin ko na lang. Seryoso ka. Salamat sa iyo, Lola. Ako, bumabati sa matandang punong manor. Kuya, narinig mo na ba ang pinapangarap mong ate 13? Babalik na sa mga aw na ito, at narinig ko rin na ipinakasal siya ni Master sa prinsep ng Future Country. Kuya, kaya mo bang bitawan? Ayong dalawa noon ay kilalang kilala. Magkasintahan mula pagkabata. Malinis ang relasyon namin ni Tao Shisan. Huwag kayong magsalita ng walang besehan. May plano si Master. Ngayon, malakas ang banta ng luwang, dapat unahin ang mas malaking interes. Panginoon, bumalik na ang Panginoong Munti. Ate, Panginoong Munti, saan ka nagpunta nitong mga taon? Kinabahan ako, Tao Hua, matagal na tayong hindi nakita. Kuya, matagal na tayong hindi nagkita. Honey, ipakilala ko sa iyo. Ito si Kuya Luo Cheng. Kumusta, kuya? Tao Hua, ikaw. Ikakasal na? Ilang taon na kaming kasal noon na isahan ako. Si Xiaoma ang sumaklolo sa akin. Kaya nagpakasal kami. Kuya, gusto mo ba ng beef offal, lokal na produkto? Beef offal. Ayoko ng beef offal. Ay, May hindi pa alam si Kuya at Etko. Magasintahan mula pagkabata yan. Kung hindi na una ang iba, baka ikinasal na sila. Fifi, huwag kang magsalita ng walang basihan. Wala naman akong maling sinabi. Okay lang, Tao Hua. Kahit sino ang pipiliin mo, pinagpapala kita. Hindi ko alam saan paaralan siya nagmula, paano ang kanyang pamamaraan ng patalim. Saan siya nagtatrabaho? ako si Manyan, wala akong paaralan. Pero marunong ako ng 72 fast scissor techniques. Ako ang may-ari ng CMH Barbershop. Kapag may oras ka, kumuha ka ng card, bibigyan kita ng disenyo. Uso ngayon ang gupit na yan. Meron bang ganong paraan ng paggupit? Yung 72 mabilis na gupit. Di ko rin narinig yan. Siyempre, di nyo narinig, kasi barbero lang siya. Kaya expert siya sa 72 mabilis na gupit. Barbero, tapos ka na bang tumawa? Alam mo pa palang tatay mo ako? Isang walang kwentang barbero. Di ka dapat maging manugang ng Peach Blossom Manor. Ikaw, Tay, kahit di mo matanggap si Xiaoma, habang buhay, asawa ko si Xiaoma. Patay man, kay Xiaoma pa rin ako. Sana po, maunawaan nyo ang anak nyo. Master, huwag po kayong magalit. Tao Hua, huwag mong sisihin si Master. Siya po ay isang dakilang martial arts master, dalubhasa sa espada at sipat. Gusto lang niyang may magmana ng kanyang skills. Naghanap ka pa ng barbero, parang minamaliit mo siya. Nga, senior sister Tao Hua, kahit mga genius. Di mo pinapansin, bakit ngayon barbero pa? Mga kapatid, nagkakilala kami noong wala pa kaming nararating. Siya ang nag-ampon sa akin, nagmahal at nag-alaga. Paano ko siya itatakwil? Yung lalaking nagtatrabaho para sa pamilya. Pero barbero lang ang natutunan niya. Tama, naghanap ka ng barbero, isang mababang trabaho. Baka mapahiya pa si Master.
at pagtawanan ang Peach Blossom Manor. Tanong ko lang, junior brother, ano ba ang magandang trabaho? Sa panahon ngayon, dapat mayaman o makapangyarihan ang lalaki. O magaling sa martial arts. Kung wala ni isa sa mga yan. Lalaki ba yun? Ano sa tingin mo, junior brother, ang future kingdom prince? Yun ay isang maharlika, may angking talino at galing. Di lang prinsip, may hawak pa siya ng advanced na teknolohiya ng future kingdom. Malakas siya. Swak na swak kasi kamakailan lang natalo ng asawa ko. Ang future kingdom prince. Ganitong lalaki, mababa pa rin ba sa'yo? Impossible. May laser weapons ang future kingdom prince. Kasing lakas ng top masters. Barbero lang tong lalaking to. Paano niya matatalo ang prince? Inga, senior sister, naiintindihan kong pinoprotektahan mo siya. Pero yung biro mo, sobra na. 20 taon akong nag-ensayo sa swordplay. Top master lang ako. Ang ibig mo bang sabihin, mas malakas pa siya sa akin? Tigil na. Taohua, turuan mo ng maayos ang asawa mo. Pwede kang walang alam, pero huwag kang magyabang. Nakakahiya. Tay, pero magaling talaga siya. Totoo yon, tatay. Talagang magaling si Xiaoma. Magaling? Gaano kagaling? Kaya ba niyang mag-isa? Labanan ang luowang? Yung tanong mo, di ko muna pag-usapan. Tumayo ka sa likod. Xiaoma, pasensya na, napahiya ka. Okay lang. Barbero lang naman ako. Normal lang na maliitin nila. At saka, mahal. Ipinagtatanggol mo naman ako. Ang galing mong mag-isip. Hoy, kumakain ka ba ng bopis? Kain ka ng kain, kung ako sa'yo. Humingi ka na ng tawad kay tatay, para maturuan ka. Mas mabuti yon kaysa dito ka lang, kumakain ng bopis mo. Kung ako yan, kakainin ko. Wala nang pag-asa. Ang luowang, pangunahing organisasyon ng mga assassin. Saan man sila pumunta, nagkakagulo ang mga tao. Pa sa layunin nila. Maraming kasamahan sa martial arts ang napahama. Ngayon, ipinagmamalaki pa nila. Nasasakupin nila ang Juchuan. Maahas ang luowang. Lahat ng GYM na di sumunod, pinatay. Totoo. Gusto ng luowang na maging tauhan nila ang mga martial artist. Pa pumatay at magnakaw. Kami, mga matuwid. Hindi papayag. Nakipagkasundo na ako sa luowang. Sa 3 araw, magkakaroon ng paligsahan. Dito magdedesisyon ang kinabukasan ng martial arts sa Juchuan. Paligsahan. Kaya ngayon, inimbitahan ko kayo. Una, para pumili ng leader mula sa inyo. Na mamumuno sa mga GYM laban sa luowang. Pangalawa, paibahagi ang natatanging teknik ng Peach Blossom Manor. Ang Peach Blossom Sword. Ano? Peach Blossom Sword? Yun ang Peach Blossom Sword? Yan ang pinakamataas na martial arts ng Peach Blossom Manor. Kahit sa kanila, kakaunti lang ang nakakabisado. Yung sword technique na yon, matandang Panginoon. Seryoso ka ba? Siyempre. Hinihiling ko sa inyo, para sa kapayapaan ng Juchuan, para sa martial arts. Tulungan niyo ako. Huwag nating hayaang sirain ng luowang ang Juchuan. Laban kami sa luowang. Matapang pala ang tatay mo. Matigas ang ulo ng tatay ko. Kaya, hindi siya makikisama sa luowang. Magsimula na. 2 round ang paligsahan. Tapos na ang unang round. Ang nanalo ay ito. Halina, kampiyon. Sunod, ang pangalawang round. Ang kampiyon na ito. Ang lalaban sa mga GYM at Manor. Ang huling mananalo ang magiging leader ng martial arts. Mga nakatatanda, gusto nyo bang mauna ako? Narinig ko, ikaw ang pinakamagaling na estudyante ng Peach Blossom Manor. Bihasa ka sa mga teknik na matandang Panginoon. Pwede bang ipakita mo sa amin? Tama. Sa pagmamahal ng mga naunang banal, tatanggapin ko ang tungkuling ito. Ako si Lucheng. Subukan natin ang iyong kasanayan. Ano ang pangalan mo? Ang mga mahihina ay walang karapatang malaman ang pangalan ko. Ang yabang nito, alalahanin mo. Ang senior brother ay isang first class na eksperto. Siya ang direktang estudyante ni father. Fifei, balak kong ipakasal ka. Sa magwawagi ng kompetisyon, ano sa tingin mo? Father, ang pangarap ko ay magkaroon ng lalaking tunay na bayani.
Kung mananalo ang senior brother, okay lang sa akin. Ikaw. Ayoko sa mga mayabang tulad ng batang iyon. Ngayon, maranasan mo ang kagalingan ng Peach Blossom Manor. Sa tingin ko, matatalo si Lo Cheng. Kumain ka na lang, di mapipigilan ang bibig mo. Huwag mong isipin na dahil tinalo mo si Prince, ikaw na ang pinakamagaling. Nasa ibabaw ngayon ang senior brother. Totoo ang sinasabi ko. Sige, kung mananalo ka, pakakasalan kita. Hindi pwede. Mayroon na akong ate mo. Huwag kang magsalita ng basta-basta. Tumakas ka lang ba? Hahaha. Hindi tumatakas. Hindi ka lang karapat-dapat para lumaban. Tigilan ang yabang, halika. Mabagal, napakabagal. Ito ba ang antas ng Peach Blossom Manor? Ganun pala kadaling talunin. Tinamaan. Hindi mo pa ba nakikita? Ang espada mo sa paningin ko ay parang laruan lang. Senior brother, okay ka lang ba? Ito ba ang Peach Blossom Manor? Ang libong taong GYM? Mukhang madali ring talunin. Sa tingin ko, hindi na kailangang labanan ang luuwang. Magpakamatay na lang kayo. Ang hina naman, hindi siguro kayo pansinin ng luuwang. Kayabang-yabang. May konting kakayahan lang, akala mo kung sino na. Gaano kalakas ang Old Manor Lord? Kung hindi lang siya nasugatan, hindi magwawala ang luuwang. Ama, natalo mo lang ang estudyante ng Old Manor Lord. Akala mo wala nang katulad mo? Kabataan, huwag masyadong mayabang. Kung hindi mayabang, kabataan pa ba yan? Matanda, bumaba ka na at magpakamatay. Kayabang. H.I. Wudang Sword, Lichenfeng. Ipakita mo ang kakayahan mo. Mahina ka. Yung mga matatanda kanina, sabay-sabay na kayo. Wala akong oas. Pa-isa-isahin kayo. Sayang sa oas. Ikaw. Anak ka nang. Sinabi mo yan. Wine Sword, Wang Baichuan. Dumayo rin ako para makisaya. Anak na mambabatang mula sa maimbigat na espada, handang. Kaming tatlo ay mga pinakamahuhusay na dalubhasa. Mabilis kang humingi ng tawad sa matandang Panginoon. Hindi na namin ito pag-usapan. Kung hindi, ang espada ng isang mahirap na daosista ay hindi nagpapatawad. Mabuti yan, walang awa. Mahina ka na nga, kung mag-awa ka pa, wala nang kawenta-wenta. Sage. Mga Panginoon, huwag kayong kikilos. Ngayong araw na ito, ang isang mahirap na daosista ay dapat magturo ng leksyon sa walang alam na batang ito. Si Li Chenfeng ay isang bantog na dalubhasa, napakagaling. Kung mananalo siya, edi ako ang... Huwag kang mag-alala, hindi siya mananalo. Huwag kang magbiro. Sila Chan ay gumagamit ng Tai-Chai Sword. Nang napakagaling, mas mababa lang ng kaunti kaysa sa tatay ko. Talagang hindi mananalo. Nakakaintriga. Ang isang mahirap na daosista ay hindi umaasa sa kalamangan ng armas. Ipakita mo agad ang iyong sandata. At labanan mo ako. Sige na nga. Balaraw, ikaw ay isang mamamatay tao. Tama. Kaya, ang gantimpala sa iyo ay kamatayan. Ang bilis. Tigil. Bata, ako ang haharap sa iyo. Sa pagkalasing, tinignan ang espada sa ilaw. Lasing na espada. Nakakaintriga, nakakaintriga. Batang hamak, huwag kang masyadong mayabang. Ang martial arts ng Dragon Country ay namana sa loob ng 1,000 taon. Hindi ito masasabi ng isang maliit na mamamatay tao. Sayang, sayang, hindi mabilis ang espada, hindi rin mabagsik ang puso. Ganun ba? Sage, subukan natin ulit. Tigil. Bata, masyadong madugo ang iyong taba. Ang isang taga ni Wang Baichuan ay maaring sinadyang nagpatawad. Hindi mo lang tinanggap ang kabaitan, pati nagpakita ka pa ng karahasan. Sa laban, isinasantabi ang buhay at kamatayan. At saka, akala mo ba makakasakit sa akin ang taga kanina?
Andang, mukhang hindi kilala ang pinagmulan ng batang ito. Malamang isang espiya mula sa luwang. Sabay tayong kumilos para mapasuko siya. Haha, bakit hindi natin ito ginawa kaagad? Halika, halika. Bigyan ninyo ako ng kasiyahan. Kaya bangan, sabay-sabay tayong kumilos. Huwag ninyong pagtawanan ang lasing na humiga sa larangan. Tai Chi Sword, parang banayad na agos ng tubig. Ngayon, mas interesante na. Ano? Napakalakas na puwersa. Sino ka talaga? Ikaw ang taong iyon. Isa sa 7 mamamatay tao. Si Tsua siya. Hindi naman kayo masyadong tanga, mga matatandang hindi marunong umunlad. Kahit na maayos ang inyong mga estilong pang-espada, ngunit mahina ang inyong lakas, mabagal ang inyong bilis. Hindi pa tapos ang 3 araw na kasunduan. Hindi pa, sayang, ayaw kong maghintay na matagal. Hindi rin ako interesado sa Peach Blossom Manor, ang interesado ako ay sa iyong espada. Masyadong mabigat ang iyong pagkamuhi, hindi mo ito matututunan. Ibig sabihin, tinanggihan mo ako. Tao Changfeng, may malubhang lason ka. Hindi mo ako kalaban. Kung ibibigay mo ang Peach Blossom Sword Technique, aalis agad ako. Kung hindi, maghihintay lang ako hanggang mawala ang natatanging technique. Hindi ko ibibigay sa isang demonyong tulad mo. Alam ko nang hindi mo ibibigay sa akin, ngunit ayon sa balibalita, si Tao Changfeng ng Peach Blossom Manor ay isang taong may salita. Bakit? Kanina mo sinabi na ang magwawagi ay tuturuan ng Peach Blossom Sword Technique. Ngayon ayaw mo nang tumupad. Ikaw, ipapakalat ko na ang Peach Blossom Manor ay hindi tumutupad sa pangako. Titingnan ko kung ang Peach Blossom Manor ay hindi mapapahiya sa buong mundo. Talagang tuso ang Tsuesha na ito. Sadyang nagtago ng pagkakakilanlan para mahirapan ka. Guro, hindi ito may papasa. Guro, bakit hindi na lang bigay ang Peach Blossom Sword Technique sa akin? Hoy, pwede ba akong sumali? Anong ginagawa ng barberong ito? Ang Peach Blossom Manor ay hindi mo pwedeng pangunahan. Xiao Ma. Huwag kang mag-alala, may kumpiyansa ako. Ano naman kung barbero? Kung kaya mo, ikaw ang lumaban. Kung hindi, huwag kang maingay. Ikaw, Guro, tingnan mo siya. Maliit pala ang tingin ko sa iyong tapang. Hindi mo siya kalaban. Umalis ka. Hindi pa ako patay. Bianan, sinong nagsabing hindi ko siya kalaban? Tama na yan. Nagustuhan ka na ng tatay mo. Sumunod ka na, huwag kang magyabang dito. May paraan ako laban kay Tsuesha. Anong paraan mo? Hindi mo ba gagamitin ang demonyong espadang iyon? Ang iyong katawan. Hindi ka kayanin ang epekto ng espadang iyon. Huwag kang mag-alala, nandito ang tatay mo. Hindi mag-aksaya ng oras si Tsuesha. Kahit hindi ko gamitin ang demonyong espada, may kumpiyansa ako. Kung gusto niyang bigyan ka ng oras, Guro, para makabawi. Bakit hindi siya muna ang lumaban? Anuman ang resulta. Nakakatulong naman siya, hindi ba? Ngunit, hindi ba masyadong malupit? Barbero lang siya. Hindi naman natin siya pinilit. Kusa naman siyang lumaban. Sumusunod lang tayo sa daloy. Xiaoma, tama ba? Siyempre, Kung takot ka, aminin mo na ngayon na nagyayabang ka lang. Ang aming Peach Blossom Manor ay hindi ka rin papayagang mamatay. siyempre, ako ay kusang loob. Guro, hayaan mo muna siyang sumubok kung ikaw ay makakapagbigay sa akin ng 1/4 ng oras. Kikilalanin kitang aking manugang. CJ, Ngunit, mahal, iniisip ko rin ang iyong kapakanan. Mahirap sa pagitan natin, di ba? Huwag mag-alala, may kumpiyansa ako. Haharapin kita. Hoy, Hahaha, hindi ka man lang makaakyat sa ring. Nangangahas ka pang hamunin ako? siyempre, Hindi ka ba natatakot mamatay? hindi. Marami ang pwedeng pumatay sa akin, ngunit ikaw, hindi karapat-dapat. Kawili-wili, sabihin mo ang pangalan mo. Magpapakabait ako, bibigyan kita ng mabilis na wakas. Ako, Ay si Wuming, ang hari ng mga mamamatay tao, o dating hari, dapat patay na. ako si Manyan. May-ari ng Xiao Mage Barbershop. Espesyalista sa airbangs, laging nagbibigay ng dekalidad na serbisyo.
At abot kayang presyo, minamahal ng mga taga-barangay. Kasalukuyang status, may asawa na. Teka. Ano ang sinabi mong trabaho mo? Barbero. Isang barbero, nangangahas kang hamunin ako. Bakit, hindi ba pwede? Sex. Pag nabalik ko na ang mga paa at kamay mo, tingnan natin kung paano ka magiging matalas ang dila. Amo, ang dating hari ng mga mamamatay tao, talagang kumilos na. Hindi na sayang ang pag-udyok mo kay Suesya na pumunta sa Peach Blossom Manor para kunin ang Peach Blossom Sword. Ang kalawanging kusilyo ay kailangang hasain. Tingnan natin kung karapat dapat siyang gamitin. At hindi ko inudyukan si Suesya. Ang Peach Blossom Sword ay talagang makapangyarihan. Hindi mahina kumpara sa aming Zifeng Manor na 100 birds paying homage to the Phoenix. Sayang lang, tumanda na siya kaya tinarget ng luwang. Barbero, narito na ako. Siya Oma, mag-ingat. Talagang isang barbero nga. Ang aking maliit na gunting, napakatalino nito. Hi. Tingnan mo ang galaw ng batang yun. Pasulpot-sulpot. Parang unggoy, nakakatawa talaga. Baka pumunta lang siya para magpatawa. Tao huwa? Ang lalaking pinili mo, bagamat hindi gaano malakas, ay may malaking tapang. Sana'y maging maawain si Suesya. Tatay, Kung maaari, baka naman kayo na ang lumabas. Medyo mayabang nga ang sinabi ni Kuya kanina. Pero mabuti naman ang intensyon niya. Siyempre alam ng tatay mo. Bagamat hindi ko gusto ang batang ito. Ang pagtindig niya ay nagpapakita ng pagkalalaki. Huwag kang mag-alala, pagdating ng isang quarter, ako na ang lalaban. salamat tatay. Nalalason ang aming guro, Tao Hua. At ipapalaban mo pa siya para iligtas ang batang iyon? Anong balak mo? Tumahimik ka. Tumatalon ka lang ng tumatalon. Anong dahilan ng galit mo? Hindi kita kayang talunin pero kaya kitang iwasan. Hi! Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Blood Demon Slash. Iyon ang hinihintay kong move, Siya Oma Hair Salon. 36 pads of scissors. Handa ka na. Isang simpleng trick lang. Batang lalaki, hindi ko inaasahang isa ka palang mutan. Kaya mong kontrolin ang gunting, di ba? Sayang, hindi ubra sa akin ang ganitong laro. Ganoon ba? Nakakatuwa. Huwag kang magmadali, mas nakakatuwa pa ang susunod. 36 pads of quick shear, overall layering, cut. Texturizing, thinning, trimming. Cut. Bangs trim, back trimming, sideburns cut. Tapos na. Tapos na ang 36 pad scissor technique. Iisa 0 discount sa bagong kliyente. Iscan mo na lang. Heto, tingnan mo ang batang ito. Pinapalaban natin siya. Nagpapagupit naman siya. Baka nagka-relapse ang kanyang work addiction. Huwag ninyong hasgahan ang kuya ko. Ay, hindi pa rin siya, kundi bigyan ng oras ang tatay. Sandali, ano ito? Tapos na ang 36 pad scissor technique. Iisa 0 discount sa bagong kliyente. Iscan mo na lang. Ikaw, Ang gupit mo dati ay napakapangit. Binago ko ito ngayon, uso at original ko itong design, horse lick hairstyle. Bagay na bagay sa'yo, gusto mo ba? ano ito? Niloloko mo ba ako? Ako. Ang tindi ng iyong Royal Flush Technique. Kaya pang basagin ang depensa ko. Hindi kaaniwan ang batang ito. Ang pangalan niya ay Chiaoma. Baka, ang dating King of Assassins, na si Wuming? Ang amoy na ito. Siya nga. Ang amoy ng dugo ng dating hari ng mga mamamatay tao. Parehong ugat at pinagmulan natin. Hari ng mga mamamatay tao. Nahanap na kita. Ayaw mo ba? Gusto mo gupitan kita? Ox horse licking head. Wuming, ikaw ba yan? Ikaw. Ikaw nga. Wuming. Ang balita ay totoo. Ikaw ang pinakamalakas na mamamatay tao sa luwang sa nakalipas na 100 taon. Halika, labanan mo ako. Amo, ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo. Hindi kailangan ng maami. 10% lang ng lakas ko. Ayako nang patayin silang lahat. Papatayin kita. Tumigil ka. Tao Changfeng. Suesya, matanda na lang ako, hindi patay.
Ang lakas. Talagang karapat-dapat sa titulong matandang Panginoon ng Peach Blossom Manor. 100 taong gulang na. Pero ganito pa rin ang lakas. Kaya pala sa loob ng maraming taon, ayaw tumapak ng aming pinuno sa Juchuan City. Umalis ka. Hi! Ang ganda ng palabas ngayon. Nasaan na siya? Ito ba ang tunay na lakas ng matandang Panginoon? Ang bilis. Hindi alam ang sariling kamatayan. Ang lakas. Ang lakas. Tao Changfeng. Sa wakas, lumabas ka rin ngayon. Lumabas ka na. Sobrang nakaka-excite. Ano? Ang matandang Panginoon ng Peach Blossom Manor, napakalakas. Siyempre malakas. Kung hindi, isipin mo, napakayaman ng Juchuan City. Bakit ngayon lang pumunta ang luwang? Hindi noon o mamaya? Ang ibig mong sabihin, ang matandang Panginoon ng Peach Blossom Manor ay nalason ng flower poison, isang bihirang lason sa mundo. Kapag ginamit ang panloob na lakas, lalong lalala ang pagkasira ng kanyang kasanayan. Dahil lumabas siya ngayon, baka kaunti na lang ang natitirang araw niya. Ayaw mo yan, guro. Guro. Kaya mo yan, Itay. Umalis ka na. Hindi mo ako kalaban. Huwag mo akong maliitin. Ako si Tsuesha. Si Tsuesha, isa sa 7 assassins ng Luwang. Blood Devil Possession. Kaya pala siya naging isa sa 7 assassins. Iyon pala, sinanay niya ang ganitong mabangis na sikretong pamamaraan. Malakas, di ba? Siyempre malakas. Gaano malakas? Ang masamang hangin ay pumasok sa utak. Hindi makilala ang kaibigan at kaaway. Ang lakas ay tumaas ng 10 beses. Kaya ba't hindi ka ba talaga makakanib? Tumahimik ka. Xiaoma, panoorin mo ito, itong isang saksak ko. Kung gaano karami ang matututunan mo, yun ang matututunan mo. Yan. Sa hinaharap, wala na akong pagkakataon na turuan ka. Tandaan mo. Ingatan mo si Tao Hua, may pagkukulang ako sa kanya. Isang saksak ng peach blossom. Tao Changfeng, ganito lang ba ito? Ikaw. Ito pala ang isang saksak ng peach blossom. Ang bilis ng saksak. Itipon ang lakas sa isang punto. Inusok ang tunay na katawan ng dugo ni Tsuesha. Ang dating Panginoon ng mansyon ay talagang ang pinakamalakas na mandirigma sa Dragon Country. Isang saksak ng peach blossom. Isang saksak ng peach blossom pala ito. Go, tatay. Umalis ka na. Ang galing naman. Ilan ang natandaan mo? Kanina, lahat natandaan ko. Ngayon, nakalimutan ko na ang isang maliit na bahagi. Hahaha. Ang isang teknikong ito ay ang espesyal na kaalaman ng Peach Blossom Manor. Upang matutunan ito ay kailangan ng hindi bababa sa 30 taon. Tumingin ka lang at natutunan mo na, at nakalimutan mo lang ang isang maliit na bahagi. Biyanan, ito. Tatay, okay ka lang ba? Guro. Ikaw. Ilan pa ang natatandaan mo? Ngayon, nakalimutan ko na ang kalahati. Kaya ibig sabihin, kaya mo matandaan ang kalahati. Sa isang barbero ka lang, kahit ako. Nagsikap ako ng 20 taon bago ko nakuha ang pangunahing kaalaman. Tumingin ka lang at natutunan mo na. Xiaoma, siya hindi naman siya nag-aral ng tamang sining ng espada. Itinuro mo lang sa kanya paano niya matututunan. Tama ba, Xiaoma? Tama nga, bayaw, sa wakas ay pinansin ka ni tatay. Ngayon dapat ay maging tapat ka. Baka sakali, ituturo sa iyo ni tatay ang isang saksak ng peach blossom. Guro, huwag mo itong seryosohin. Natutunan lang niya ang ilang mga galaw ng espada. Paano niya talaga matututunan ang isang saksak ng peach blossom? Mukhang simple. Ngunit maraming misteryo ang nasa loob. Paano matututunan sa isang tingin? Kung sa isang tingin ay matututunan. Ang espesyal na kaalaman ng aking Peach Blossom Manor, espesyal pa ba yon? Ngayon, gaano karami ang natatandaan mo? Ako, mabilis matuto, mabilis din makalimot. Pinagulo ko sila, ngayon ay isang maliit na bahagi na lang ang natatandaan ko. Guro, tingnan mo, nahuli na siya. Hindi niya na matatandaan ang lahat sa loob ng ilang sandali. Okay lang, Xiaoma, ang galing ng pamamaraan na ito. Matagal akong tinuruan ni Papa, pero konti lang ang natutunan ko.
Mabilis makalimot. Ang bilis nga makalimot. Gaano na karami ang natatandaan mo ngayon? Nakalimutan ko na lahat ng sinabi nila. Tama nga ako. Paano mo makikita lang ng isang sulya? Ang matatandaan ang natatanging teknik ng Peach Blossom Villa, ang Peach Blossom Sword. Mabuti nang nakalimutan. Mabuti nga na nakalimutan. Ha? Master, hahaha. Ang galing ng Peach Blossom Sword, ang lakas, talagang napakalakas, kung hindi lang. Nahina ang kalamihan ng lakas mo dahil sa Mandragora Poison, baka. Namatay na ako sa iyong isang saksak kanina. Hahaha, perpektong katawan ng Blood Demon, mamatay ka na. Humina na naman, Tao Changpeng. Mukhang hindi ko na kailangang hintayin ang pagdating ng pinuno. Kaya kitang patayin ng mag-isa. Hahaha. Yan. Suesha, hindi patas ang panalo mo, sinamantala mo ang kalagayan niya. Tumigil, huwag mong patayin ang matandang puno ng villa. Suesha, kung gusto mong patayin ang matandang puno ng villa, dapat mo munang daanan ang aming mga bangkay. Suesha, hindi patas ang laban na ito. Hindi patas ang panalo. Hahaha, talagang hangal ang tradisyonal na martial arts. Isa ako sa 7 assassins ng luwang. Bilang isang assassin, wala akong pakialam sa patas. Ikaw, Master. Kung hindi, ibigay mo na lang ang sword technique. Sage na. Matanda na talaga ako. Pero hindi papatay, kahit ayaw kong gamitin sa iyo. Ang aking pinakamalakas na technique, pero sa sitwasyong ito, wala na akong magagawa. Master, gagamitin mo ba ang technique na yon? Maaari kang mamatay dahil dito. Ang aking Peach Blossom Villa ay may mga puno na namamatay ng nakatayo. Walang mga duwag na namamatay ng nakaluhod. Hayop ka, halika. Biyanan. Bakit hindi subukan ko? Ano sa palagay mo? Ikaw. Barbero ka lang, ano ang magagawa mo? Ano ang gagamitin mo laban kay Suesha? Ang sira mong gonting. Siya Oma, huwag kang magpadalos-dalos. Tama. Bayaw, hindi ba kayo naglaban? Kanina. Kanina kung hindi sumaklolo ang master mo, patay ka na sana sa tabak ni Suesha. Hanggang ngayon, hindi mo pa ba alam ang panganib? Ngayon, kung akyat ka, hindi ka natutulungan ng master mo. Ngayon, ako lang ang sapat na. Amo, gagamitin mo na ba ang lakas ko? Sage na. Basta bunutin mo ako. Patayin ko silang lahat para sa iyo. Tumahimik ka. Amo, ano ba ang kinakatakot mo? Gamitin mo ang lakas ko. Madali lang patayin si Suesha. Huwag mong kalimutan, ikaw ang dating hari ng mga mamamatay tao. Sabi ko, hindi kailangan. Siya Oma, gagawin mo ba ang lakas na iyon? Pamilyar ang tabak na iyon. Ah, ito pala ang tabak na iyon. Chiaoma, sigurado ka na ba? Kung gagamitin mo. Ang lakas na hindi mo dapat gamitin, baka magdulot ito ng mas malaking sakuna. Matanda na ako, hindi na kita matutulungan. Huwag kayong mag-alala, Biyanan. Alam ko ang ginagawa ko. Alam mo? Ano ang alam mo? Master, huwag ninyong paniwalaan ang sinasabi niya. Barbero lang siya. Mas malakas pa ba siya kaysa kay Suesha? Sino ba siya? Hari ng mga mamamatay tao ng luwang? Walang alam sa panganib. Ngayon, hindi ka katapat ko. Talaga? Gusto mong mamatay? Yakapin ang niebe ng walang bakas. Ito ang yakapin ang niebe ng walang bakas ng aming Peach Blossom Manor. Paano niya ito natutunan? Tumakas ka lang ba? Paano possible yon? Ang galing ng teknik. Ito ang kumuha ng bulaklak at ihagis ang niebe. Kailan natutunan ng bayaw ang mga teknik ng aming Peach Blossom Manor? Elder sister, talaga bang ibinigay mo ang martial arts at sikreto ng aming manor sa isang dayuhan? Wala. Hindi alam ni Siya Oma ang tunay kong pagkatao noon. Paano pwedeng wala? Paano niya natutunan ang martial arts ng aming Peach Blossom Manor? Elder sister, pagbibigay ng martial arts sa dayuhan ay ipinagbabawal. Master, parusahan siya. Naniniwala ako kay Taohua. Walang ibinigay sa labas. Wala. Hindi ba ito halatang katotohanan? Baka naman tiningnan lang niya at natutunan na lahat?
Ano ba yan? Siyempre possible. Ito ang estado ng walang ako. Ito ang maalamat na estado ng walang ako. Ayon sa alamat, kapag naabot ang rurok ng espada, makokontrol ang sarili. Kapag namatsimize ang sariling lakas, matatalo ang malakas. Isang patak, kamatayan. Wuming. Ito ba ang lakas ng martial arts? Napakagaling. Iyan ang ultimate move ni Master Tsuesha. 100 Demons Chow Slash. Tama, yan nga. Ang napakalakas na teknik na yon, sa pamamagitan ng Blood Demon True Form ni Tsuesha, na double ang kanyang bilis at lakas ng 20 beses. Pero ang kapalit, 20 taon ng buhay. Nabaliw ba siya? Baliw. Mukhang ilan lang sa luwang ang hindi baliw. Ang alamat na si Wuming. Magiging alaala na lang. Sayang. Teka, ano to? Sayang, sa harap ng ganitong lakas, walang silbi. Peach Blossom Sword. Ito, kawili-wili. Kaya pala siya ang hari ng mga asasin. Ang galing. Nakakagulat talaga. Tara na. Nahanap ko na ang hinahanap ko. Ayon sa plano. Sabihin mo, ano pangalan mo? Ako si Xiaoma, isang barbero. Pwede mo rin akong tawaging Wuming. Wala ka talagang kupas, hari ng mga assassin. Matatalo man ako sa'yo, wala akong pagsisisi. Ito ba ang sikat na Peach Blossom Sword? Ito ang Peach Blossom Sword ng Peach Blossom Manor. May natuto pala talaga ng Peach Blossom Sword. May kahalili na ang matandang Manor Lord. Kuya, tingnan mo. Ang teknik niya, Peach Blossom Sword ba ng Manor natin? Kuya, totoo ba? Kuya, magsalita ka naman. Paano nangyari? Siya, isang barbero. Paano matututo ng Peach Blossom Sword? Hindi naman itinuro sa amin. Natutunan ba niya sa isang tingin lang? Xiaoma, okay ka lang? Okay lang. Ang nagwagi sa torneo, si Xiaoma. Walang tutol? Wala. Binabati kita, Manor Lord, sa iyong bagong manugang. Xiaoma, sumama ka sa akin. May itatanong ako sa'yo. Lolo, Ano ang tawag mo sa akin? Bianan. Pwede bang makita ang espada sa likod mo? Magandang espada. Napakagandang demonyong espada. Ito ang demonyong espada ng hari ng mga assassin ng luwang. May sabi-sabi, may demonyong nakakulong dito. Nakakabahala ang demonyo. Noong bata pa ako, nakipaglaban ako. Nakipaghap na ang dating hari ng mga mamamatay tao ng luwang. Nakaimbak sa demonyong tabak na ito ang isang napakalakas na kapangyarihan. Kung wala kang matatag na puso, hindi mo ito makokontrol. Alam ko, kaya halos hindi ko ito ginagamit. Ngunit kailangan mong makontrol ito. Dahil ikaw ang dating hari ng mga mamamatay tao ng luwang, si Wuming. Ama ba? Hindi ko na matandaan, ngunit sa aking isipan. May isang taong palaging nagsasabi sa akin, ang pangalan niya ay Wuming. Nawalan ka ba ng memorya? Kaya pala, ngunit. Payo ko sa iyo, huwag mong sabihin ang iyong pagkatao. Kay Tao Hua, ang kanyang ina, noong mga araw, ay namatay sa kamay ng luwang. Bianan. Sige na, mga bagay na nakaraan, huwag na nating banggitin. Ipakikilala kita sa isang tao. Siya, maaring makatulong sa iyo na lubusang makabisado ang demonyong tabak na ito. Ano ang pangalan niya? Latakan, bakit? Guro, napakapaborito, ang Peach Blossom Sword.
Ipinasa sa isang barbero, hindi sa akin, iyon ay dahil. Hindi ka kailanman naging mahalaga sa mga mata ni Tao Changfeng. Hari ng mga mamamatay tao, nabigo ang plano, hindi. Mas kawili-wili ang plano, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Ang batang lalaking iyon, hindi talaga siya barbero, kundi ang dating hari ng mga mamamatay tao ng Luwang, si Wu Ming. Ano sa palagay mo ang mangyayari kung malaman ni Tao Hua na ang kanyang asawa ay ang dating hari ng mga mamamatay tao? Ibig mong sabihin, tama, ang kanyang ina noong araw ay namatay sa kamay ng Luwang. Mga kasamahan sa mundo ng martial arts, ngayon ay magpapahayag ako ng isang bagay. Panganay na kapatid, kaya ang katawan ng guro ay may problema, lumala ang lason na kinagat ng guro. Maaring wala ng paan na siya ang magpapasimula pagkatapos ng 3 araw. Sa labanang may Luwang, ako ang magpapatuloy na magpapasimula. Si Lu Cheng ang magpapasimula. Hindi ba si Xiao Ma ang nagwagi? Ay naku, ito ay sinabi mismo ng matandang may-ari ng villa, kaya hindi kaya. Ang pagkatao ni Xiao Ma ay may problema? Anong problema sa pagkatao ng bayaw ko? Siya ang aking ama, ang opisyal na nagwagi, at siya pa ang pinuno ng mundo ng martial arts. Tama, kanina nga ay sinabi ng guro na si Xiao Ma ang pinuno ng mundo ng martial arts. Ngunit, sa palagay ko ay wala siyang karapatan na maging pinunong iyon. Walang karapatan. Siya ang manugang na matandang may-ari ng villa. Paano siya magkakaroon ng walang karapatan? Tama iyan. Tama ba ang sinasabi ko? Lu Cheng, ano ang ibig mong sabihin? Mabuti. Panganay na kapatid na babae, hindi mo ba gustong malaman? Ano ba talaga ang asawa mo? Xiao Ma. Hindi alam ng lahat, no? Segs, sasabihin ko sa inyo. Ang dakilang senior sister ng Peach Blossom Manor, ang asawa niya, ay isang assassin. Assassin. Hindi lang assassin, kundi assassin ng Luwang. Higit pa, ang tunay na pumatay sa ina ni Tao Hua. Tama ba, dating hari ng mga assassin? Assassin Wu Ming, Wu Ming. Siya kaya ang dating hari ng mga assassin? Ayon sa sinabi ni Lu Cheng, ang pagkamatay ng ina ni Tao Hua noon, siya rin ang pumatay. Paano kaya yan? Kuya, hindi ka yung hari ng mga assassin, di ba? Ako, Wu Ming, hindi mo pa rin aminin? Ano yang espada mo? Espada? Yung demonyong espada? Tiyak hindi alam ng lahat, itong espada ay ang demonyong espada na ipinamana sa bawat hari ng mga asasin ng Luwang. Nakakapagpalito ng isip, naghahatak sa tao sa kadiliman. Naalala ko, gamit ng Luwang ang demonyong espadang ito noon para patayin ang isa kong estudyante. Ito nga yon. Ang anak ko noon, namatay din sa espadang ito. Nga. Ito ang espadang pumatay sa master ko, Wu Ming. Ikaw, masamang-masama na demonyo. Ikaw, taong puno ng dugo sa kamay, hindi ka karapat-dapat maging leader ng martial arts. Lalo na, hindi karapat-dapat maging manugang ng master ko. Panginoon, tingnan mo, itong mga mangmang na tao. Bakit mo sila tinutulungan? Bilisan mo, bunutin mo ako. Gamitin natin ang lakas. Paturuan silang magpakatao. tumahimik ka. Mahal, pasensya na. Ako nga ang hari ng mga assassin. Ang espadang ito ay ang Thousand Demons Blade. Inamin niya. Nakita ng lahat, di ba? Wu Ming, ang mga kasalanan mong puno ng dugo noon. Aminin mo ba? Ano ang gagawin mo? Simple, bayaran sa dugo ang dugo. Huwag, Xiao Ma. Sa ngayon, ang leader ang mahalaga. Ang pangunahing gawin ay labanan ang Luwang. Senior brother, mahalaga ang 3 araw na usapan sa Luwang. Labanan ang Luwang? Siya ang dating hari ng mga asasin ng Luwang. Sino ang nakakaalam kung may masamang balak siya? Dapat ba nating ipagkatiwala ang kaligtasan natin sa isang asasin? Humihiwalay na ako sa luwang. Humihiwalay? Sino ang nakakaalam kung sinasadya mo? Yung si Tsue siya, hindi ba nagtago rin ng pagkatao? Sumali sa paligsahan? Ang layunin ay makuha ang mga sikretong martial arts ng aming Peach Blossom Manor. May punto. At nagtagumpay na nga ang kanyang bala. Natutunan na niya ang espesyal na kasanayan ng aming Peach Blossom Manor. Baka, sa bandang huli, makipagsabuatan siya sa luwang. Sino ang nakakaalam? Ako ang asawa ni Tao Hua, nangako ako sa kanya. At ikaw din ang pumatay sa kanyang ina. Pero, kung gusto mong patunayan ang iyong sarili, pwede naman. Iyon ay, tanggapin ang isang saksak mula sa bawat isa sa amin. Kuya, Ano? Hindi ka na ba kasali sa luwang? Hindi ba't gusto mong maghiwalay sa dati?
Sigish, bayaan ng dugo ang utang, amo. Anong inaantay mo? CJ. Tinatanggap ko ang saksak na ito para patunayang malinis ako. Tignan ninyong lahat, siya mismo ang nagsabi. Tauhua, 8. Ito, 8. Mahal. Xiao Ma. Bakit? Dating ako ay isang tagasibat ng luwang, maging ang hari ng mga mamamatay tao. Posible na ako ang pumatay sa ina mo. Hindi mahalaga. Ako ang asawa mo. Ikaw ang asawa ko, nagtago ka ng tunay mong pagkatao. Ako rin, nagtago ng pagkatao. Hindi mo pinapansin ang aking nakaraan. Hindi ko rin pinapansin ang iyong nakaraan. Bitawan mo siya. umalis ka. Pag sinabing umalis, alis agad. Mukha akong walang respeto sa sarili. Kuya, gusto nitong mamatay, suntukin natin. Kain tayo ng beef offal. Bakit mo ako iniligtas? Dahil maganda ka. Ano ng pangalan mo? Ako si Manyan, eksperto sa paggupit ng hanging bangs. Laging may abot kayang presyo at mabait na ugali. Minamahal ng mga taga-nayon, kasalukuyang estado ng puso, single. Ako si Tao Hua. Naniniwala ako sa'yo. Ang alam ko lang. Ikaw si Xiao Ma, ang aking Xiao Ma. Ed. Gising ka, Ed. Hindi ko sinasadya. Tama o mali, wala na akong pakialam. Ngayon, gusto kitang patayin. Sagipin mo ako, kay Chaseword. Xiaoma, Luke Cheng nagkamali lang. Xiaoma, tigilan mo na yan. Nagkamali. Xiaoma, may malaking pagkakamali dito. Paglabas ng matandang Panginoon sa pagmumuni-muni, bibigyan kanya ng paliwanag. Xiaoma, hindi mo ako pwedeng patayin. Ang makahadlang sa akin, mamamatay. Demonyong tabak, talagang demonyong tabak. Itong tatlong magagaling na mandirigma. Ni hindi man lang tumagal ng isang laban, nakakatakot na kapangyarihan. Ngayon, wala sa inyong makakaalis. Huwag mo akong patayin, sasabihin ko sa'yo. Hindi importante, patayin ka lang sapat na, tungkol sa tunay na nasa likod. Isa-isa kong papatayin, mahahanap din, di ba? Kabataan, huwag masyadong mainit ang ulo. Parang ordinaryong sipalang, hindi inaasahang ganito kalakas. Ikaw rin, hadang ka sa akin. May nag-utos sa akin na pumunta. Mukhang, tamang-tama ang pagdating ko. Ikaw. Pwede mo akong tawaging latakan. 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 Ano, sa alamat, ang pinuno ng misteryosong Misteus Tengugang. Latakan. Si Kuya Kanko. Hindi ba't nakapagmumuni-muni na siya ng 20 taon? Bakit ngayon, bigla siyang nandito? Ama. Ako yan. Kahit ano ka pang latakan, ngayon. Ang taong ito, siguradong papatayin ko. Mukhang tunay ka ngang demonyo. Dapat mong matutunang kontrolin ang sarili mo. Sige na, ako na lang ang magtuturo sa'yo. Daldal. Dragon Claw Technique. Ogi. Kalmahan mo. Ano, silatakan, nasugatan. Ang tabak na yon, pwedeng umurong at umabante, ito ba ang dating hari ng mga mamamatay tao ng luwang, talagang hindi nabigo sa pangalan. Latakan, baka hindi kaya. Pwedeng mangyari yan, nasugatan na ang pinakamagaling. E di tayo, mamamatay kaya, kuya. Baka pwede nating tawagin ang amang guro. Tigilan mo. Xiaoma, ngayon, siguradong mamamatay ka.
Silatakan, sinadya ng amang guro na tawagin para labanan ka. Bayaw, mag-ingat. Huwag mo akong hadlangan. Ganoon ba? Bayaw. Split attack, kaya ko rin yan, guwapo. Ikaw. Bayaw. Talagang sikan lang, ang galing talaga. Hahaha. Mabilis, tumpak at mabagsik si Xiaoma. Talagang hindi kalaban. Ang pinuno ng Tian Gubang. Talagang hindi pahuhuli sa luwang. Mabuti, pag namatay si Xiaoma. Sa oras na iyon, lahat sa Peach Blossom Manor. Magiging akin na, si Lu Cheng. Guro, huwag kang magalit, pinilit mo lang ako. Guwapo, tumigil ka na. Ganun ba? Oh, Ako ang dating hari ng mga mamamatay tao ng luwang. Sa tingin mo, ganito lang ang kaya ko. Hindi na espada. ano? Pwede palang ganito ang laro. Ito ay demonyong espada. Malakas na Diamond Paul. Malakas na Diamond Finger. May ganitong lakas, pero alam mo ba ang sarili mo? Saan? Lang ba pumatay? Ipakita na magaling ka? O para magligtas ng buhay? Huwag kang maingay. Gustong maging bihag ng demonyong espada, madali lang, ang mahirap, ay matutunan mong kontrolin ang sarili mo. Ito ay mukhang hindi gagamit ng ultimate move, mahirap kang gisingin. Sa langit at lupa, ako lang ang naghahari. Xiaoma, huwag kang padalos-dalos. Naku, tumanda na, hindi na katulad ng dati ang lakas. Buti na lang, hindi pa gaanong malalim ang pagkahulog niya sa kadiliman. May pag-asa pang maligtas. Sino? Ang kasalukuyang top killer king ng luwang, si King Long. Bakit siya narito? Wuming? Hindi ko inaasahan na ang kahinaan mo ay isa na namang babae. Napakatanga. Nakuha ko na rin sa wakas. Ang mga pag-atake ay hindi magandang ugali. Ako ay isang mamamatay tao. Hindi ba? Isang sikat na pinuno ng Tian Gubang. At isang dating taksil ng luwang, ngayon, pareho kayong mamamatay. Maglakas loob ka, Tao Xiangfeng. Ang katawan mo ngayon, hindi pa sapat para patayin ako. Subukan mo, para patayin ka, isang espada lang ang kailangan ko, wala akong interes. Kung gusto mong iligtas ang asawa mo, halika at hamunin mo ako pagkatapos ng 3 araw. Nakuha mo na ang demonic blade. Bakit mo pa kailangang dakpin ang asawa niya? Demonic Blade. Hindi ako interesado sa Demonic Blade. Ang talagang interesado ako ay si Wuming. Sabi niyo lahat, siya ang pinakamalakas na King of Assassins sa Luowang. Pero hindi ako naniniwala. Hahamunin ko siya at papatayin. Gagawin ang hindi kayang gawin ng pinuno. Gusto mong agawin ang posisyon ng pinuno, di ba?
Gusto kong maging pinuno. Pero wala akong kumpiyansa na talunin ang pinuno. Siya na lang, subukan ko. Ang ambisyon mo talagang malaki. Ikaw rin, di ba? Huwag mong kalimutan, noong mga panahon, ang pinuno mismo, ang pumatay sa tatay mo. Kaya sumunod ang Baifeng Manor. Kung hindi, bakit mo pa sasabihin sa akin? Ang kinaroroonan ni Wuming? Tingnan natin kung kaya mo siyang patayin. Huwag mo akong bigin, Wuming. Tapos na ang gupit. Pwede na ba akong umalis para iligtas ang asawa ko? Binata, sabihin ko sa iyo, ang buhok. Hindi ganyan ang paggupit. Alam mo bang wala akong gana makipag-usap sa iyo? Ang lakas mo, nabawi mo na ba ang memorya mo? At saka, kahit na makuha mo ang demonic blade at tuluyang maging demonyo, may pag-asa ka palaban kay King Long. Pero kung gusto mong talunin ang pinuno ng Luowang, kulang pa yan. At ang kapalit, pagbagsak sa demonyong landas. Kaya, Guwapo, nakita mo agad at naunawaan. Ang sword path ni Tao Changfeng. Ibig sabihin, magaling ka. Pero ang kontrol mo sa sarili mo, masyadong mahina pa. Ganito, pumili ka ng isang libro. Sa martial path, hanapin mo ang tunay na sarili mo. Si Tao Changfeng at ako, bibigyan ka lang ng 2 araw. Master, huwag ka nang makialam. Master. Master, hindi mo dapat tinulungan ang barbero noon. Malinaw na siya ay assassin ng Luowang. Huwag mong sabihin yan sa biyenan ko. Dating siya. Darating. Darating ang anino. Dahil sa kanya, kung hindi siya, nasugatan ang master, kung hindi siya, nadakip si Tao Hua, tapos, nang atakihin ng Luowang, nagtatago siya sa kwarto at nagpapagupit. Ano? Nagpagupit? Tinuruan siya ni Master ng Peach Blossom Sword, tapos sa oras ng panganib. Nasa kwarto pala siya, nagpapagupit. Hindi ba siya nahihiya kay Master? Hindi ganoon. Paano hindi? Isang duwag na walang buto. Tama na. Master, wag nang magdalawang isip. Kung hindi talaga kaya, sumama na tayo sa luwang. Wala tayong asahan sa barbero na yon. Kailangan nating umasa sa sarili. Sinabi ko na, tama na. Beifeng. Sandali lang. Mabango? Siyempre naman. Fifei, sa buhay kong ito, nagpakadalubhasa ako sa espada. Sa inyong magkapatid. Hindi ko talaga kayo nabigyan ng sapat na pansin. Galit ka ba sa akin? Hindi po ako galit, tatay. Sige, kapag wala na ako, kailangan mong maging matatag. Atay. Kahit dumating man o hindi si Xiaoma sa Peach Blossom Manor, nakapagdesisyon na ako kung sino ang susunod na pinuno. Nasa loob nito. Sa hinaharap, kailangan ninyong suportahan siya ng maayos. Opo, siguro yung barbero yon. Bakit? Ang isang taga kong ito, para sana sa pinakamahusay na mamamatay tao ng Luowang. Pero dahil nandito ka na, Zaifeng, ikaw na lang ang tatanggap nito. Ano to? Ang lakas ng kaga. Wala akong nagawa para depensahan ang sarili. Talagang matindi ang dating pinuno ng Peach Blossom Manor. Kulang pa rin ng konti. Hindi. Nagkamali ka ng pinili. Master. Acheng, ikaw? Master, huwag mo akong sisihin. Wala akong magawa. Masyadong malakas ang Luowang. Kung mamatay ka, wala nang makakaprotekta sa akin. Kailangan maging praktikal. Paano naman ito sa ikabubuti ng lahat? Acheng, naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Master.
Ikaw pala. Bakit mo mas piniling ibigay ang lihim na teknik ng Peach Blossom Manor sa isang barbero kaysa sa akin? Ipinapasa mo sa kanya ang posisyon ng pinuno. Dahil ba manugang mo siya? Halatang hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Hindi mo talaga ako itinuring na estudyante, Acheng. Peach Blossom Sword, wala namang lihim na teknik. Kailangan mong kalimutan ang lahat, saka mo matututunan. Tungkol naman sa akin. Bakit hindi kita ginawang susunod na pinuno? Dahil hinihintay kong umamin ka sa kasalanan mo. Umamin? Dahil hinihintay ka ng biyenan kong aminin na ikaw ang naglagay ng datura poison sa kanya noon. Biyenan, curious lang ako. Sa kakayahan mo, mahirap kang malason ng ordinaryong tao, di ba? Siguro yung taong pinagkakatiwalaan mong malapit sa'yo, tama? Alam ko kung sino. Kayo naman, Malapit na akong mamatay. Wala na akong pakialam kung sino ang tama o mali. Sana lang, magbago na siya. Alagaan mo si Taohua para sa akin. Aminin mo ang iyong pagkakamali. Wala akong kasalanan. Ginawa ko ito para sa kapakanan ng Peach Blossom Manor. Ako ay isang taong marunong umangkop sa panahon. Gusto ko lang mabuhay. Wala akong kasalanan. hindi mo pa rin aminin, Aminin ko ang ano? Locheng bilang isang mag-aaral ng master. At pinaka-pinagkakatiwala ang senior brother ng Peach Blossom Manor, sabihin mo. Ano ang dapat mong aminin? Alam mo sa sarili mo ang ginawa mo. Huwag mo akong siraan. Siraan? Sa galing ng matandang master, sino ang makakapaglason sa kanya? Tama. Palagi rin akong nagtataka. Ang master ay isang napakagaling na mandirigma. Sino ang makakagawa ng paglalason sa kanya nang walang anumang ingay? Walang pagkakataon ang mga dayuhan na lasunin ang matandang master, ngunit paano ang pinaka-pinagkakatiwalaan at pinakamahalaga niyang mag-aral? Ang naglason sa kanyang pagkain. Senior brother, ikaw ba yon? Senior brother, ikaw lang ang laging nag-aalaga sa pang-araw-araw na buhay ng master. Ikaw lang ang may pagkakataong maglason. Hahaha, matandang hayop. Alam mo palagi, pinaglaruan mo lang ako. Naglason ako, pero hindi ba dahil minamaliit mo ako? Gusto kong maging master. Gusto kong matutunan ang Peach Blossom Sword Technique. Gusto kong umesenso. Anong kasalanan ko? Acheng? Patay na si Acheng. Ikaw ba ang pumatay, master? Matagal na akong sumali sa luwang. Matagal na kitang nilason sa iyong alak. Kung sumunod ka lang sa akin, mangyayari kaya ito? Senior brother, ikaw talaga ang gumawa? Senior brother, paano mo nagawa ito? May hindi kaya pagkaunawaan dito? Tiyak na may pagkaunawaan. Hindi sinasadya mong nalason ang master. Tama ba, senior brother? Hindi ito aksidente. Sinadya ko ito. Sinadya ko talaga. Ako ang gumawa ng lahat. Nasisiyahan na ba kayo? Senior brother. Ito ang master. Tinatawag ninyo akong senior brother. Ngunit ang matandang ito, may pagtingin ba siya sa akin? Ayo rin ay kanyang mga mag-aal, sumunod sa kanya ng ilang dekada. Bukod sa pagtuturo ng base sword techniques, ano pa ang itinuro niya sa inyo? Ako. Lu Cheng, naglingkod sa kanya ng ilang dekada. Sa huli, ang nakuha ko ay mas mababa pa sa bagong dating. Na manugang na barbero. Ang ganitong makasariling matanda ay hindi karapat-dapat maging aking master. Sa totoo lang, walang tinatawag na Peach Blossom Sword Technique. Tumahimik ka. Anong kapatan mo para magsalita ng ganyan sa akin? Kung wala ka ng demonyong espadang iyon, ano ka ba? Kung hindi ibinigay sa iyo ni matandang Zhuangshu ang Peach Blossom One Sword, makakatalo ka ba kay Tsuesha? Makakaupo ka ba bilang Zhuangshu? Mali kayong lahat. Ang totoo, ang Peach Blossom One Sword ni matandang Zhuangshu ay hindi tulad ng inyong iniisip. Espada, halika. Panoorin ninyo. Baifeng, hindi ba't gusto mo nang hamunin ako? Wuming, wala ka ng demonyong espada ngayon. Hindi ka talaga katapat ko. Hindi. Hindi ikaw ang katapat ko. Wuming, kahit na malubha ang aking mga sugat, hindi pa rin mahirap patayin ka. Naghahanap ka ng kamatayan. Bumalik. Ano? Peach Blossom 1 Sword, Hugas. Peach Blossom 2 Sword, Gupit. Peach Blossom 3 Sword, Pahangin. Isang suntok ng hugas gupit pahangin ang sumalakay. Paano mo nagawa yon? Paulit-ulit na ginamit ang Peach Blossom One Sword. Locheng, nakita mo na. Ang tinatawag na Peach Blossom One Sword ay simpleng saksak lamang. Ngunit kailangan mong ilagay ang buong lakas at puso mo rito. Paano possible iyon, Acheng? Masyadong magulo ang puso mo. Ang Peach Blossom One Sword ay walang espesyal na teknik. Apangganap mong naunawaan ang daan ng espada. At naunawaan ang iyong sariling puso.
ang natural na paghagis ng espadang iyon. Bawat isa ay Peach Blossom One Sword. Impossible ito. Hindi ka ba nagtataka kung sino ang Zhuangzi? Iniinsulto mo ba ako? Alam ko, hindi katulad mo ang aking talento. Ngunit ako ang pinakamatandang estudyante ng Peach Blossom Villa. Eh ano naman? Hindi ako makontento. Kung gayon, tingnan mong mabuti. Lu Cheng, ikaw ang aking pinakamatandang estudyante. Kahit nakaaniwan ang iyong talento, sumunod ka sa akin ng maraming taon. Matanda na ako at mahina, malapit ng mamatay. Sa mga darating na araw, ikaw na ang bahala sa Peach Blossom Villa. Dapat mong pasanin ang responsibilidad ng villa at maging isang mabuting Zhuangzi ng Peach Blossom Villa. Guro, hayop ako. Guro, ipinagkanulo kita. Guro, Xiao Ma, nagbago ka na talaga. Ako pa rin naman ang dating ako. Nasa kinglong ang iyong demonyong espada. Kailangan mong magmadali at hanapin siya. Naghihintay siya sa iyo. Maraming salamat. Xiaoma, Anong nangyari? mag-ingat ka sa kinglong, may isa pa siyang kusilyo, isang napakagandang sandata na hindi papahuli sa demonic blade, at may kahinaan din siya. Ang pagiging mayabang. Alam ko. Pesensya na. Huwag kang mag-sorry, ang pangit ng gupit mo. Hintayin mo ako, gugupitan kita pagbalik ko. Sabi ko na nga ba, dapat takasalan mo ako. Prinsipe ng Future Kingdom, ano nang ginagawa mo rito? Hindi mo pa ba naunawaan? Yung barbero, hindi kanya maliligtas. Ako lang ang makakaligtas sa'yo. Naniniwala ako kay Xiao Ma, darating siya. Hangal, napakahalaga mo sa akin. Ang martial arts techniques ng Dragon Kingdom ninyo ay may malaking epekto sa teknolohikal na pananaliksik ng Future Kingdom. May asawa na ako. Kung papayag ka lang, ililigtas kita. Hindi. Gusto mong magligtas ng tao mula sa akin. Wala kang karapatan. Bastos na mamamatay tao. Super laser cannon. Masyadong mabagal ka. Noong huli, nasira ninyo ang shield ko. Pero ngayon hindi na. 72X plasma shield. Ang shield na ito, napabuti na. Mas matigas pa sa brilyante. Hindi mapuputol ng kutsilyo mo, di ba? Demonic Blade 1,000 pieces. Tunay ngang sikat. Natalo na naman ako. Pasensya na, hindi ba ako nahuli? Ikaw yung barbero. Tawagin mo akong Xiao Ma. Ikaw na walang kwenta. Anong ginagawa mo rito? Isa siyang luowang. Ang bagong hari ng mga assassin. Codename Kinglong. Hindi kayang talunin ng isang barbero. Paano malalaman kung hindi susubukan? Baka hindi ninyo alam, siya ang pinakamalakas na mamamatay tao sa luowang noon. Si Wuming, ano? Siya si Wuming. Ama, Tigilan mo na, pakawalan mo siya, ako ang kalaban mo. syempre naman, pero kailangan mong magsumikap. Kung hindi, papatayin kita. Mamamatay din sila. Kahit iniligtas mo ako, hindi kita pasasalamatan. At hindi ko pakakawalan ang babaeng mahal mo. Mas mabuti huwag mong pakawalan, dalhin mo siya palayo. Hindi ka ba natatakot na agawin ko siya sa'yo? Ikaw lang. Natalo ka na sa akin. Mabuti, wala akong pakialam sa kinabukasan ng bansa mo. Tulungan mo ako, dalhin mo siya. Xiao Ma. Xiao Ma. Xiao Ma. Dahil pareho tayong assassin na pinalaki ng luwang, dapat pareho ang pinagmulan ng lakas natin. Ang demonyong patalim na ito. Dapat magamit ko rin. Ngayon, tuturuan kita kung paano gamitin. Ang demonyong patalim na ito. Pwede pala itong gawin ng ganito. Hahaha. Ang saya-saya. Sayang lang.
Wuming, napakahina mo talaga. Yung dati ka bang sarili, gamit ang patalim na ito. Ang umanga sa pwesto ng hari ng mga mamamatay tao. Sabi nila, napakalakas ko noon. Kung mahahanap ko ang sarili kong noon, matatalo ko kaya siya. Hindi ko talaga maalala. Xiaoma. Gusto mo ng beef offal? Mahal. Xiaoma, ano nang iniisip mo? Mahal, hindi ko talaga maalala ang sarili kong noon. Ano nang gagawin ko? Kung hindi maalala ang nakaraan, kalimutan mo na lang. Pero, Dapat sa ngayon tayo mamuhay, di ba? Bilang barbero, paano ka magkakaroon ng magandang gunting? Ito, ginagawa ko sa mga magagawa ng tiyan gupang. Nang isang gunting na magdamag, pwede itong pumutol ng kahit ano. kung hindi maalala, huwag nang alalahanin. Gamitin mo ang gunting na ito para putulin ang lahat. Yung dati ka bang sarili, gamit ang patalim na ito. Ang umanga sa pwesto ng hari ng mga mamamatay tao. Isa pa. Sej, nakakatuwa talaga. Demonyong patalim, patayin mo siya. Ano to? Kumpletong hugas gupit hihip, mabilis ang hugas. Kailangan kong mabawi ang demonyong patalim. Isang sirang gunting lang yan. Sinong tinatakot mo? Hindi mo ba narinig? Pag mas mahaba, mas malakas. Mamatay ka. Ano to? Kumpletong hugas gupit hihip, mabilis ang hihip. Mas magaling akong gumamit ng patalim na to kaysa sayo. CJ, Nakakatuwa talaga. Isang sirang laruan lang yan. Kumpa sa patalim ko, walang laban. Ang demonyong patalim ko, ang pinakamatulis sa buong mundo, walang katulad. Hahatiin kita sa dalawa. ang talim na ng kutsilyo, huwag mong paglabanan ng diretsyo. Dating hari ng mga mamamatay tao, ikaw ay produkto ng nakaraang panahon. At mas bata ako, mas mabilis, at mas malakas kaysa sa iyo. At mas mabilis pa ang kutsilyo ko kaysa sa iyo. Hindi mo pa ba naiintindihan? Mas marami akong karanasan sa laban kaysa sa iyo. Ako ang pinakamalakas na asasin ng luwang. Mamatay ka na. Maliit na bagay lang. Ganoon ba? Sabi ko na nga ba? Anong kakaibang galaw yan? Martial arts, natutunan ko kay Latakan. Tapos na ang laro. Ano to? Ito ay demonyong kutsilyo. Ganito lang, mas mabilis ako kaysa sa iyo.
Kailan? Ang tagal ko nang nag-ipon ng lakas, hindi mo pa rin nakita. Sasabihin mo pang ikaw ay assassin, magsanay ka pa. Ako, talo pa rin. Matagal na tayong hindi nagkita, matandang kaibigan. Amo, naalala mo na ako. Kanina, sinipsip ko ang lakas ng taong ito. Ngayon, mas malakas na ako. Ako ngayon ay si Xiaoma, isang barbero. Nakakatakot talaga. Ang lakas mo talaga, latakan. Sa edad mong ito, ganoon pa rin ang lakas mo. Kung hindi dahil sa kusilyong ito, hindi kita matatalo. Malubha rin ang sugat mo, pero sapat na para patayin kayong dalawa. Pero, hindi ka pa nananalo dahil may isa pang tao. Siguro yon ang ex-boyfriend kong si Wuming. Ex-boyfriend? Narinig ko, ikinasal ka kay Wuming. Sino ka? Magpapakilala ako. Ako si Xiaoyao, isa sa 7 assassin ng Luwang, at ang unang pag-ibig ng asawa mo. Eh ano naman? Nagproposisyon ba siya sa iyo? May kasal ba kayo? Sinabi ba niya sa iyo ang mga lihim niya? Tao Hua, akala mo ba talagang mahal ka ni Xiaoma? Bagamat simple at mahirap ang aming buhay, pero masaya siya kapag kasama ako. Ikaw yung babaeng nasaktan si Xiaoma noon. Ako yun, pero kasalanan niya kasi tanga siya. Nagagusto siya sa akin, handa siyang lumaban sa buong luwang. Hindi mo alam, sa harap ko, parang aso siya. Sinusunod niya ang bawat utos ko, walang pagtutol. Kapag ngumiti lang ako sa kanya, parang asong sumusunod-sunod siya sa akin. Ang sama mo naman. Tanga siya. Isang assassin na may nararamdaman pa. Haha, di ba nakakatawa ang pagiging inosente niya? So, wala talagang nagmamahal sa'yo. Ikaw. Sinabi mo bumalik na si Xiaoma, di ba? Say, ipapakita ko sa'yo kung paano mabibihag ng iyong minamahal na lalaki. Ang aking mga pa. Latakan, ang hinihintay mo ay si Wuming. Ama, di ka ba natatakot? Sa lahat ng sandata sa mundo, ang nakaraan ang pinakamasakit. Basta nandito ako, si Xiaoyao. Kahit may demonyong tabak man si Wuming, hindi niya ako masasaktan. Ay, nakalimutan ko yon. Nandito kayong lahat. Xiaoma. Wuming. Wuming. Ako to, si Xiaoyao. Ikaw, Wuming. Pasensya na, kasalanan ko noon. Wala akong magawa. Hinawakan ng lider ang pamilya ko. Inutusan niya akong patayin ka. Wuming. Pasensya na, patawarin mo ako, pwede ba? Wuming. Nakalimutan mo na ba ang masasayang araw natin sa luwang? Magkasama tayong gumagawa ng misyon. Nagpangako sa isa't isa. Nakalimutan mo na ba talaga ang nakaraan natin? pakakasalan mo ba ako, Xiaoyao? Dadalhin ko siya. Talagang matalim ang kusilyong tu, sayang. Ikaw, Pasensya na, Wuming. Ayaw kong umalis sa luwang. Gusto ko lang maging asawa ng hari ng mga mamamatay tao. At kung sino man ang hari, hindi importante sa akin. ikaw si Xiaoyao. Naalala mo na ako. Ang pag-ibig ay malupit, ngunit kayang lupigin ang lahat. Latakan, mukhang palpak ang plano mo.
Si Wuming, ang espada na tinuruan ko. Sa kanya, meron akong pinakamalaking kahinaan niya. Naniniwala ako sa pagpili ng mga kabataan. Xiaoma, nakalimutan mo na ba na ikaw ang manugang ng Peach Blossom Manor? Ate, ngayon ang oras mo na. Xiaoma. Xiaoma, uwi na tayo. Wuming, sumama ka sa akin pabalik sa luowang. Tayo na lang ba ang mamuhay? Pwede ba? Hindi ba't nangako ka, magpapakasal tayo? Nakalimutan mo na ba ang pangako mo sa akin at ang mga sumpa? Ibigay mo sa akin ang Demon Sword para magkasama tayo magpakailanman. Wuming. Gusto kong iwan mo ang asawa mo ngayon. Pwede ba? Ako, Naku, bata pa talaga, masyadong in love sa pag-ibig. Xiaoma. Wuming, bitawan mo. hindi na kaya, hindi na ako makapagpigil. Nakalimutan mo na ba? Ako si Xiaoyao. Patay na si Wuming, ikaw ang pumatay, hindi ba? Napilitan lang ako. Tapos na ang nakaraan. Ngayon, ako si Xiaoma. Ako ang may-ari ng Xiao Mage Barbershop. Wuming. Wuming. Papatayin mo ba ako? Bakit? Bakit hindi mo ako pinatay? Bakit ko dapat itang patayin? Ako ang may kasalanan sa iyo. Kung hindi mo ako mapapatawad, dapat mo akong kamuhian, galit na galit ka sa akin, di ba? Tapos na ang lahat ng iyon. Mahal, nahuli ako. Xiaoma. Nakita mo naman, tama ang pinili ko. Ang isang tabak na hindi kayang kontrolin, dapat lipulin. Akala ko hindi na kita makikita. Pagkatapos ng ilang taon, pag namatay ka na sa katandaan, hindi mo na ako makikita. Ilang taon na tayong hindi nagkikita. Mas lumalim na ang internal energy mo. Parang humina ka. Hahaha, ganoon ba? Sej, ipakita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Ang lakas ng aura. Ito, Wuming, humina ka. Ngayon na. Traitor ka. Naalala mo ba ang peklat sa ilalim ng lig mo? Sino ang nag-iwan yon? Ang matandang Panginoon ng King Feng Villa. Tama, ako ang anak niya. Pinatay mo ang aking ama. Matagal kong hinintay ito para maghiganti para sa kanya. Ano? At ikaw, mamamatay ka rin ngayong araw. demonyong talim, hayaan mong kontrolin ko ang iyong kapangyarihan. Opo, Panginoon. Ang tagal na nating hindi nagkita, pinuno. Ang iyong talim, mabagal. Ano? Napakalakas ng lakas. Masyadong mabagal. Ang demonyong talim ay nagbalik loob sa demonyo. Talagang nagbalik loob sa demonyo ang demonyong talim. Sa wakas, naging pinakamalakas kong talim ka na. Ang tinatawag na demonyong talim na nagbalik loob sa demonyo. Mawawala ang lahat ng iyong pag-isip. Ang dahilan kung bakit malakas ang demonyong talim ay may kapalit din akala mo basta-basta kong ibibigay. Ang napakagandang talim na ito sa iyo. Talagang nagbalik loob na sa demonyo. Magkakaproblema na tayo nito. Xiaoma. May pumigil sa kanya. Kainis. Ikaw, Gising ka na. Wuming, iligtas mo ako. pakawalan mo siya. Ang mga mamamatay tao ay hindi dapat magkaroon ng damdamin. Kapag nagkaroon ng damdamin, ang talim ay hindi na magiging matalim. Ito ang ipinagbabawal ng luuwang. Nilabag mo ito. Daldal.
Dadalhin ko siya. Napakatalas ng talim. Sayang lang, nagbalik loob na sa demonyo. Pero ang demonyong talim ang pinakamagandang talim. Ikaw, Wuming, huwag mo nang gamitin ang demonyong talim. Ang biglaang kapangyarihan ay may kapalit. Mangako ka sa akin na mabubuhay kang mabuti. ibig sabihin, hindi mo ako pinagkanulo. Tangka, nagbalik loob ka sa demonyo noon. Tanging ako lang ang makakapigil sa'yo. Bakit mo ako pinigilan? Dahil mahal kita. Ayokong maging kasangkapan ka ng pagpatay. Wuming, Wuming. Noon, talagang pinaplano kita. Pero hindi ko kalanman. Pinagkanulo ni Xiaoyao ang pagmamahal mo. Ginawa ko lang, pinatay mo ng sarili mong kamay ang taong pinakamamahal mo. Para maging ganap ang talim. Sumunod ka sa akin. Gustong mamatay. Wuming, hulaan mo kung bakit ako naging hari ng mga mamamatay tao ng luuwang. Dahil ang talim na ito sa aking kamay ay makokontrol ang lahat ng demonyong talim. Habang mas malalim ang pagbabalik loob mo sa demonyo, mas hindi ka makakalaban. Sumunod ka sa akin. Pumunta ka at tatayin mo sila. Wuming, gumising ka. Walang silbi, naging bihag na siya ng demonyong espada. At naging pinakamatalas kong espada na. Gagamitin ko ang espadang ito upang sakupin ang buong mundo. Latakan, maraming salamat talaga sa iyo. Nagkakaproblema na tayo ngayon. Wuming, kilos na. Anong galaw ito? Sarawa kong ginawa, 18 gupit ng masayang taon ng kabayo. Winasak mo ang aking kakayahan sa pakikipaglaban at sinira mo ang aking demonyong espada. Bakit hindi mo ako patayin? Hindi naman ako si Wuming, bakit ko kailangan patayin ka? Wuming, Ako ay si Xiaoma. Ako ang may-ari ng Xiaomage Hair Salon. Espesyalidad ko ang paggupit ng airbangs. Magandang binibini, pumunta ka at magpagupit sa akin kapag may bakante kang oras. Abot ka dyan, hayaan kitang pinakamasarap na designs.